Ayon sa ulat ng istasyon, inihalal na si Mayor Wen Huacheng dahil sa kasong korupsyon, na nagdulot ng pagbagsak ng tulay. Ngayong may 119 na ang namatay. Yung masamang mayor, hindi ka marunong makitungo sa tao. Dapat mamatay kayong lahat ng pamilya ninyo. Ibalik mo ang anak ko. Kayong lahat ay walang puso. Paano ninyo magagawang saktan ng maraming pamilya? Lahat ng ito ay dahil sa kanya. Dapat siyang mapahamak. Bakit naging ganito? Inay, anong nangyayari sa'yo? Miss Wen, may kulang pa pong 2,000 sa bayad sa gamot ng nanay. 1 linggo ng overdose ang ospital sa iyo. Kung hindi ka pa magbabayad, kailangan na naming itigil ang paggamot. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito. Para sa aking ina, kailangan kong maging matatag. Pakiusap, bigyan niyo ako ng 2 araw pa. Sisikapin kong makahanap ng paraan para makabayad. Well you. Kaya mo yan. Igalaw mo. Mag-enjoy ka. Ito ba si Wen Yu? Bakit siya yan? Ang sikat na alkalde na si Ganjin. Bakit nandito siya bilang waiter? Anong suot mo, Miss Wen? Hindi kaya nagbibiro lang na mahirap siya. 7 taon na ang nakalipas, inireklamo na si Wen Huacheng dahil sa korupsyon. Nagtangkang magpatiwakal sa pamamagitan ng pagtalon sa building. Matagal nang hindi na si Wen Yu ang mayor. Totoo nga, di ba? Mukhang talagang nasa bingit na siya ng paghihirap. Magandang araw. Narito na po ang prutas at inumin nyo. Naway maging masaya kayo sa laro. Oy, huwag umalis. Matagal na nating magkaklase. Dito ka na, dumating ka na. Maglaro tayo ng sabay-sabay. Oo, tama, talaga. Maglaro tayo ng sabay-sabay. Magpakita ka ng respeto. Matagal na tayong hindi nagkita. Talagang lumala ang ugali ni Miss Wen. Si Li Wanjuo noong high school ay laging nakasunod sa akin. Noong nagmamalabis ka, hindi ka naman ganyan. Huwag kalimutan, noong panahong iyon, kung hindi dahil sa iyong ama, na nagplano laban sa akin, imposible na umabot tayo sa ganitong sitwasyon. Huwag kang magbula, may ebidensya ka ba? Narinig ko na ang nanay mo ay naging comatose na. Siguradong kailangan niya ng pera, di ba? Samahan mo kami ng mabuti. Sa gabing ito, lahat ng perang ito ay sa iyo na. Masaya akong maglingkod sa iyo. Sige, kung si Miss Wen ay pumayag na dumalo. Tara, ngayong gabi, maglaro tayo ng isang nakakakilig na laro. Kung kanino tumigil ang bote, ay siyang hahalikan ng susunod na lalaking darating. Wen Yu, pareho tayong matagal ng kaklase. Hindi ka naman magpapatalo, di ba? Oo nga. Maglaro tayo. Bakit naman? Pero, mukhang lahat ng kaklase ko ngayon ay nandito. Parang silang Li lang ang wala. Kung hindi ako nagkakamali. Mukhang gusto mo siya noong high school. Naglalaro ka ng ganitong sugal sa akin. Hindi ka ba natatakot na baka may pumasok na mamaya? Si Lu Jia Xiao ba yun? Yung mga hindi pa dumadating ngayon, hindi lang si Lu Jia Xiao ang kasama. Naalala mo pa ba si Song Qingshu? Noong araw, niligawan mo siya ng buong sigla bilang isang mahirap na estudyante, ng buong pasigasigan at tapang. Pati na nga magbubulok ng bote kasama niya. Pero ilang araw lang matapos makuha, iniwan ka rin niya. Ngayon, si Song Qingshu ay nagbago na. Naging isang CEO ng 1 trilyong yuan na grupo. Kung makita ka niya na ganyan ang kalagayan mo ngayon, baka mag-alala siya. Oo nga. Nakakatawa sobra. Wen Yu, naninira ka sa akin. Kung gusto kong sundan, susundan ko. Kung gusto kong iwan, iwan ko. Anong relasyon ko kay Song Qingno? Walang kinalaman sa'yo. Bakit siya ganito?
Wen Yu, talagang nilapitan mo pa yung mahirap na estudyante. Tunay na si Miss Wen. Tanggapin ang talo, pero ang astig. Kung hindi mo maabutin, binibining Wen, ibibigay mo sa amin ang dalawa, ng bagong bag para sa bawat isa. Wen Yu Song Chingshu, mahal kita. Anong nangyayari sa'yo? Nainip ka na, ayaw mo na maglaro. Hindi ka siguro talaga akala, siguro mahilig ako sa ganitong klase ng tao tulad mo. Ipinaalam ko na sa iyo ngayon. Tapos na tayo. Huwag na tayong magkita-kita pa. Wen Yu, ikaw ang anak ng pumatay sa ama ni Song Chingshu. Ano pa ba ang inaasahan mo? Malayo pa rin, hindi pwede. Kailangan kong makakuha ng pera ngayong gabi. Walang ibang pagpipilian, ito na lang. Nurse. Kamusta ang kanyang sugat? Wala namang malaking problema siya. Mga sugat lang sa balat, pero medyo malala yung sugat sa tuhod. Kailangan niyang mag-iniksyon araw-araw at magpalit ng dressing. Babalik siya para sa follow-up 1 linggo mula ngayon. Anong ginagawa mo dyan? Hinahawakan mo. Nag-aaway kayo ng girlfriend mo, di ba? Normal lang na magkaalitan ang magjowa, pero ang mahina ng girlfriend mo, kaya magbati na kayo agad. Siyam na taon na. Wen Yu. Chingshu. Namatay ang tatay mo. Nabagsak ang tulay, natabunan na sa ilalim. Si Wen Huacheng ay sangkot sa malawak na korupsyon. 119 na buhay ang nawala. Sa loob ng 7 taon, hindi mo pa rin ako hinanap. Matagal na tayong hindi nagkita. Bakit siya? Patay na ang binti, umalis ka na. Hindi pwede. Ang bayad sa gamot ni nanay ay ang huling araw na ngayon. Sa ganitong pagkakataon, hindi ko na kaya pang alalahanin ang marami. Gising. Bayad sa gamot, bayad sa pagkawala ng trabaho at pinsalang emosyonal, 3,000 lahat. Paano babayaran? Sapat ba ang 3,000? Sapat. Itong 3,000. Ito ay isang kabayaran ko sa iyo bilang tulong sa tao. Tungkol sa partikular na insidente, makikipag-ugnayan sa iyo ang aking abogado mamaya, Ginoong Wong. Anong ibig sabihin nito? Hindi pa ba kita nakita? Bakit tinatawag mong Ginoong Wong? Hello. Oo, ako si Wen Yu. Sabi ni Song Chingshu. Ako ay nanghihingi ng subol. Pinasusukli niya ako ng 60,000. Kung hindi, aakusahan niya ako. Gusto kong makausap si Ginoong Song. Anong 60,000? Siya ang tunay na nanghihingi ng subol. Pasensya na po, Miss Wen. Si Ginoong Song ay abala sa maraming bagay. Walang oras para makipagkita. Sabihin niyo kay Song Chingshu. Walang pera, pero may isang buhay. Kung may lakas ka, kunin mo ang buhay ko. At ipasa mo pa ang huling mensahe ko. Galit si Song Ching. Ikaw na gago. Sinasabi talaga niya iyon. May isa pa siyang sinabi na iparating ko sa'yo.
Galit si Songqing. Ikaw talaga ang gago. Kung hindi ito pera, talagang tatanggapin mo ba? Inimbitahan ni Jisung ang Amerikanong eksperto sa mata para sa iyong ina. Sa susunod na linggo pupunta ka sa Yancheng. Saan mo gustong magpareserba? Sa Royal Hotel o sa Meiguan? Ang sabi mo ng kanina ay si Wen Yu ay nagtatrabaho sa Maneng. Pakihabol ng reservation para sa executive suite sa Maneng. Sige. Kumusta? Buntis na ako. Gusto kong makipagkita kay Ginoong Song. Kung hindi ka makikita niya sa loob ng 10 minuto, ikaw ang bahala sa magiging resulta. Hello, Ginoong Song. May isang babae dito, na nagdadalang tao sa iyo at gusto kang makausap. Ginang na ito, pumunta na kayo dito sa akin. Talagang gusto ni Ginoong Song na makipagkita sa kanya. Noong nakaraang buwan si Ginoong Song, ilang socialite at mayamang anak ang tinanggihan niya. Ngunit nakipagkita lang siya sa babaeng ito. Seryoso bang buntis siya? Lako, hindi kaya siya talaga ang nobya ni Ginoong Song? HMM. Baka nga, HMM. Hindi ba nasaktan ang paa mo? Bakit naka-high heels ka pa rin? Sabi ni Miss Wen. Parang buntis ka ng anak ko, si Song Qinglong. Hindi ko sinabi yan. Kikita ka ba sa akin? Gusto kong tanungin si Miss Wen. Ilang buwan na ang batang ito. Kailan tayo uling nakatulog ng sabay? Bakit di ka sumama sa akin sa ospital para magpa-check? Tingnan natin kung totoo o hindi. Kung sakaling peke ito, nandoon ang legal na departamento ng kumpanya ko sa labas. Nagsisinungaling ka ng masama. Nagdulot ito ng masamang epekto sa akin. Kaya mo bang akuin ang ganitong kahihinatnan? Ano ang plano mo, Ginoong Song? Wala akong pera. Walang silbi kahit magdala ka ng legal na tao. Kung wala kang pera, hindi rin kita pipilitin. 160,000 hulugan. Tuwing buwan, sinasend mo sa akin ang bayad sa WeChat. Gaano karaming bahagi ang ipinapadala mo bawat buwan? Depende sa iyong kalagayan sa ekonomiya. Pinakamataas na ibibigay ko sa iyo ay 1,000 yuan bawat buwan. Wala na akong magagawa kung lalampas pa dyan. 900,000 yuan. 1,000 bawat buwan, aabutin ng 13 taon ng utang. Parang sinasadya niyang gusto maging pangmatagalang nagpapautang sa akin. Ano, G, nagago mo ako. Kung sa tingin mo na masyadong mabagal ang 1,000, pwede mong bayaran ng buo agad. Hindi na kailangan. Ganito na lang. Ingat sa pag-alis. Pasensya na po, Ginoong Song. Mag-ingat po kayo. Bakit ka na naman nandito? Tara na, huwag nang makialam. Lestro. Dati talaga akong nakatira dito. Gusto ko lang malaman kung sino yung may-ari ngayon. Gusto kong bumili ng isang bagay sa may-ari. Isang wind chime na gawa sa Kabibe. Nabisita ko na rin dito. Walang ganoong tinatawag mong kampanilya ng Kabibe. Salamat, Master. Walang anuman. Inay, gawa rin ito sa Kabibe. Kahit na hindi kasing ganda nang ginawa mo at ni tatay para sa akin. Pero maganda rin ito. Maganda rin ang tunog. Mama, na binigyan mo rin ng pansin, di ba? Ang edad mo na, bakit parang batang-bata ka pa rin na umiiyak? Kakanta ako ng isang kanta sa'yo, yung kantang kinakanta ko nung bata pa ako kapag umiiyak ako, yung pangpasaya sa akin. Mababa ang mga bituin sa langit. Nagniningning na mga bituin na magkasama. Lumilipad ang mga kulisap. Lumilipad ang mga kulisap. Sino ang iniisip mo?
Ang mga bituin sa langit ay umiiyak. Ang mga rosas sa lupa ay natutuyo. Humahampas ang malamig na hangin. Humahampas ang malamig na hangin. Basta't kasama kita. Salamat sa pagsama mo sa akin para malampasan ng isang taon. Baka bigyan kita ng 2 araw na pahinga. Pumunta ka sa ospital para magpatingin. Hindi rin tama na patagilan mo pa ito. Wala akong karapatang mag-leave. Hindi pa rin natutugunan ang gastusin sa gamot ng nanay ko sa susunod na buwan. Hindi ko talaga inasahan. Ang kasalukuyang issue ng magazine ay tungkol kay Song Ching-shu. Gusto ko talagang i-save ito. Sabi nila si Ginoong Song ay 27 na. Wala pa siyang nobya. 27 na siya pero wala siyang babae sa paligid. Maniniwala ba kayo dyan? Yung sobrang cool at matatag. Baka bakla o ang potent lang. O kaya nanloloko lang sa mga batang babae tulad nyo. Sasabihin ko sa inyo, ngayon, lahat ng online videos may high quality filters na. Tingnan mo itong filter na ito. Kahit 70 taong gulang na lola, kapag ginamit ito, parang dalaga pa rin. Tingnan mo kung paano na-edit itong larawan. Baka yung tao mismo, ay isang taong puno ng taba at tiyan. Isang matanda na may langis sa mukha, balbas, at mukhang oily at pangit. Talaga. Grabe, mas gwapo pa ang totoong tao kaysa sa magazine. Gusto kong makipicture sa kanya sana, Ginoong Song. Bakit di mo man lang sinabi na darating ka, para sana kaming pumunta para salubungin ka? Maganda ang pagkakagawa ng painting, Ginoong Su. Maganda ang kalidad ng mga empleyado sa hotel ninyo, talagang mataas. Diretso po kayo rito, Mr. Song. Ate Wenyu. Parang ayaw na ayaw mo kay Ginoong Song, ha? Oo nga. Kainis talaga siya, bakit naman? Sa tingin mo ba hindi siya gwapo? Hindi kailangan ng dahilan para mainis sa isang tao. Hindi kailangan. Oo, hindi kailangan. Ikaw talaga. Halos mapahiya natin ang malaking kliyente ng hotel. Pasensya na po. Ate Su, narinig ko na si Ginoong Song ng Sai ay naninirahan sa Marangyang Suite 2,609. Ang butler ng Marangyang Suite ay nag-leave nitong mga araw na ito. Paano kaya, kung ako na lang ang pumunta? Hindi pwede. Bakit naman? Dahil si General Manager Song ng 2,609 ang nag-utos, na si Wen Yu ang maging kanyang full-time na tagapag-alaga. Ano? Hanggang sa makaalis siya sa hotel, hindi ako papayag. Na maging full-time na tagapag-alaga, hindi lang kailangang naka-24 na oras na naka-standby. Kailangan mo pang tumira sa tabi niya. Ayoko ng ganitong klase ng hirap, Wen Yu. Manang Su Piao. Isipin mo ang bayad sa gamot ng nanay mo sa susunod na buwan. Manang Wen Yu. Bilang full-time na tagapangasiwa, Manang Wen Yu. Pero may tip naman. Pasok. Magandang araw, Ginoong Song. Ako si Wen Yu, ang tagapamahala ng 2,609. Pauwi na si Ning daw. May utos ka ba sa akin? Sabihin mo lang, makipag-ugnayan ako agad. Pakiayos ang bag ko. Ipagsiksik ang mga damit, naka-charge na ang computer. Sige. Ginoong Song. Ito ang espesyal na inumin ng aming hotel. Tanging para sa pinakamahalagang mga bisita lamang. Pakikain po kayo. Ayaw mong uminom ngayon. Ipapahinga ko na muna. Binuo ng bahay. Katatapos lang sabihin sa ibaba na wala akong kakayahang makipagtalik. Subukan natin ng personal. Song Ching-shu. Tumawag ng mas malakas. Song Ching-shu, ang gago mong yan. Akala mo, nakakuha ka lang ng ilang pera. Pwede ka lang magpakasaya. Bitawan mo.
Maniniwala ka ba na paputulan kita? Tumawag na ang pulis. Si Pangulong Song ng Sai. Paano ka naging bastos ng ganito? Nanghihimasok ka. Ganito ka emosyonal. Kilala mo ba si Ginoong Song? Ito ang kanyang nabangga, sadyang sinadya. Actually, nakasama ko na siya dati. Pero walang magandang resulta. Ngayon, wala na akong pakialam sa kanya. Wala na akong nararamdaman. Pagdating niya, diretsong tinanong ka kung gusto mong maging full-time na tagapamahala. Ngayon, ganito ka na naman palabas. Hindi ito parang walang damdamin. Minsan, matigas lang ang ulo ng mga lalaki, pero madali silang patawarin. Kung ganito ang kalagayan ng iyong ina ngayon, kung kasama mo siya, hindi mo na kailangang maghirap ng ganoon. Magugustuhan mo ba ang anak ng taong pumatay sa iyong ama? Oy, dating kaklase, kumusta ka na nitong mga nakaraang araw? Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Sa susunod na linggo sa bahay ni Shishi, magkakaroon ng charity auction dinner. Kulang kami ng ilang high class na mga waiter. Naalala kita agad. 3,000 ang tatanggapin mo para sa 3 oras. Gusto mong subukan. Alam kong eksperto ka talaga. Sige. Pupunta na ako. Wanzuo, bakit mo siya pinatawag? Ang salo-salo ng nanay ko ay isang mataas na klase ng charity auction. Tingnan mo siya, ang suot niya mula ulo hanggang paa. Dahil pareho tayong matagal ng kaklase, hindi maganda ang kalusugan ni Aling Hee, ang kanyang ina. Tinutulungan siya ng lahat. Binibining Song, binibining Ming. Noong araw, mga batang babae ng mayamang pamilya na sikat at maganda, ngayon ay naglilingkod dito, nagdadala ng tsaa at tubig. Sabi mo, kung makita ni Lu Jieshao, ang dating ginahasan niyang si Miss Wen, na naging ganito na, baka masuka siya, di ba? Alam ko naman na may masamang intensyon ka, pero, sa tingin ko masyado mo pa rin siyang iniintindi. Ang mayor ng Yancheng ngayon ay ang tatay mo. Kahit na si Lu Jieshao, ay niligawan siya noong high school pa sila. Iyon ay mga bagay na nangyari pa noong high school. Narinig kong bumalik si Lu Jieshao sa bansa, para ipagkasundo kayo. Maagang pagbati sa'yo. Hindi ba yan si Lu Jieshao? Wen Lu, may problema ka ba? Hindi ko lang inasahan, makita ka dito. Kumusta ka naman itong mga nakaraang taon? Okay lang ako. Pasensya na sa problema sa pamilya mo. Nasa ibang bansa ako noon. Pag uwi ko, di na kita makontak. Ako. Walang anuman. Lahat ay nakaraan na. Wen Yu. Pwede ba kitang idagdag sa kontak? Wala akong ibang ibig sabihin. Kasi, matagal na tayong kaklase. Narinig ko na bumalik ka ngayon, para makipag-alyansa kay Li Wanzuo. Hindi na ako kakain sa kasal ninyo. Maagang pagbati sa iyo. Salamat. Malapit nang magsimula ang auction. Mas mainam na umuwi ka na agad. Huwag nang mag-aksaya ng oras dito. Jia Xiao, malapit na magsimula ang auction. Kanina, sino ang kausap mo dyan? Wala naman, isang kaibigan. Wen Yu, ang kapal mo talaga. Hanggang ganito na ang sitwasyon mo, tapos nakikipag-agawan ka pa sa lalaki ko. Tingnan mo kung paano kita aayusin. Wala nang red wine ni Wen Yu. Sama ka sa akin sa cold storage para kumuha ng isang kahon. Sige. Kuya Chingshu, nandito ka na pala. Tingnan natin kung may mga kawiling-wiling koleksyon. Magsisimula na ang auction. Sama-sama tayong pumunta at tingnan. Senor, ipapakilala ko sa inyo ang koleksyon numero 126 ng buwan na brooch. Akin na ang brooch na ito.
Ginoong Song, hindi pa natatapos ang pagpapakilala ko tungkol sa koleksyon. Hindi na kailangan. Kahit sino ang magtaas ng bid dito, ako ang mas mataas. Kailangan ko talaga itong koleksyon na ito. Sige. Ako ang mag-aanunsyo. Ang starting bid para sa brooch na ito ay 100,000, 40,000, 10,000 bawat beses. Malamang walang ibang susunod pa. 2 beses na 10,000. 3 beses na 10,000. Sige, ako'y mag-aanunsyo. Ang buwan na lapis na ito ay kay Ginoong Song na. Nais ni Song Chingshu. Sino ba ang aagaw sa kanya? Tama yan. Buksan mo. May tao ba? Si Song Chingshu. Nang mabasa mo ang mensaheng ito, wala na ako sa mundong ito. Wala akong mga kamag-anak o kaibigan. Sana lang ay mahingi ko ang tulong mo sa pag-aasikaso ng aking muling habilin. Pagkatapos kong mamatay, pakiusap, huwag mo nang ipagpatuloy ang paggamot sa aking ina. Ililibing kami ng mag-ina ng magkasama. Hindi ko na magagawang bayaran ng 160,000 mo. Pero may higit 3,000 pa ako sa account ko. Ang password ay 1, 2, 3, 6, 7. Tulungan mo akong hanapin si Wen Yu. Ngayong araw, ituturing mo itong isang leksyon para sa'yo. Kung hindi dahil natatakot akong may mangyaring masama, at makaapekto sa karera ng tatay ko, hindi kita basta-basta palalabasin ngayon. Huwag kang magpanggap na patay, binabalaan kita. Kung aakyatin mo pang akitin si Lu Jiashao, hindi ka na magiging pinalad tulad ngayon. Hindi ko inakit si Lu Jiashao. Sabi lang niya sa akin ng ilang salita. Sino ba ang maniniwala sa sinasabi mo? Ang mukha mong parang isang mapanuksong fox. Kahit anong gawin mo, nakakainis ka talaga. Wen Yu. Bakit nandito pa rin si Song Chingshu? Tapos na, tiyak na mapapahamak na ako ngayon. Ang lamig talaga. Ang lamig. Wen Yu. Wen Yu. Ang lamig. Ang lamig. Ang lamig. Ang lamig. Ang lamig. Tatay. Huwag. Huwag. Inay, pakiusap, huwag. Hinihiling ko, mabuhay ka pa ng ilang araw. Hindi ako pwedeng mawala ka. Huwag mo akong iwan.
Ginoo Song. SHHH. Pumunta ka at magluto ng gamot para sa sipon. Paborito niya ang buwan. Nasabi na niya. Ang buwan ay parang mga bituin, na ipinadala sa kanya bilang liham ng pag-ibig, tuwing tumitingala siya sa buwan. Palagi siyang nakakaramdam ng kapayapaan at lakas. Kung maaari lang, ibibigay ko ang lahat ng buwan sa mundo. Para sa kanya. Binibining Gwen, gising na po kayo. Aalis na ako para sabihin kay Sir Song. Sandali lang. Ang ibig mong sabihin ay, ito ang bahay ni Song Chingno. Oo nga. Isang matapang na lalaki siya, na inayos ang bahay ng ganito. Oo, iparating mo ang pasasalamat ko kay Ginoong Song. Hindi na kailangan ng tanghalian. Mayroon pa akong gagawin. Umalis na ako muna. Parang ayaw niya. Sa ganitong estilo. Pero dati niyang sinabi na gusto niya. Xiao Yua, matagal na tayong di nagkita. Ang ganda mo pa rin. Kumusta na pala ang mama mo? Mabuti pa ba siya ngayon? Ginang Li. Walang kailangan magpanggap sa pagitan natin. Sabihin mo na lang ng diretsyo kung ano ang gusto mong sabihin. Tungkol sa salo-salo. Si Wan Zuo ay nagbibiro lang sa'yo. Nakapag-revenge ka na rin. Tungkol sa bagay na ito, isipin na lang natin na tapos na ito. Pakisabi kay Ginoong Song, na ang ganitong maliliit na bagay, ay huwag nang makaapekto sa pagtutulungan sa proyekto. Sa kabila ng lahat, yung proyekto, tayo, ilang pamilya, nag-invest ng daan-daang bilyon. Ngayon, sa ganitong sitwasyon, siya ay umatras. Pareho silang may pagkalugi. Ginoong Li, paano mo naisip na si Song Ching ay nagalit at nakipagputol sa inyo dahil sa akin? Hindi ba sinabi sa'yo ni Li Wanjuo na 7 taon na ang nakalipas, iniwan ko na siya? O baka nakalimutan mo na? Nakalimutan mo na ang nangyari noong bumagsak ang tulay? At saka, may oras ka pang hanapin ako, mas magandang palakasin mo pa ang kabutihan ng iyong anak na babae, sa halip na umasa sa kanya para mag-sorry. Hindi pa nga siya personal na pumunta. Kailangan pang ipagawa sa'yo. Sa ganitong klase ng paraan ng pagtatrabaho niya, mukhang mahihirapan si Uncle Lee na mapanatili ang posisyon niya bilang mayor. Kahit si Manang na may pakpak ay mahihirapan ding tumagal ng matagal. Ikaw. Sisiyanin Yuan si Wen Yu. Sino ba si Ginang Fu? Bakit kanya hinahanap? Isang kakilala mula noon. Kanina lang. Sa Yancheng International Center, sa lugar ng Financial Summit na ginanap, may 2 mataas na opisyal ng Psy Group, na may apelyidong Song ang inatake sa lugar. Halos mamatay sila sa mismong lugar. Ang mataas na opisyal na Song sa Financial Summit. Ibig bang sinasabi na inatake si Song Chingshu? Nang dumaan ako papasok ng trabaho kanina, talagang may inatake doon. Maraming ambulansya ang dumating. Narinig ko mula sa mga tao sa paligid. Isa sa mga mataas na opisyal ay hindi na nakaligtas. Baka si Song Chingshu iyon. Sino pa ba kung hindi siya? May ilan pang mga opisyal sa A-Group na may apelyidong Song. Naku, tingnan mo ang mga balita sa Weibo. Talagang nandyan si Song Chingshu sa listahan ng mga biktima. Napakabata pa niya. Sayang naman. Pag nagising ka, silipin mo ulit, Song Chingshu. Kahit gaano kahirap, nalampasan mo na. Hindi ka mamamatay. Galit si Song Ching. Hindi ka mamamatay. Ayos lang yan. Nalagpasan mo na ang pinakamahirap. Ayos lang yan. Song Chingshu. Umalis ka na ba? Bumangon ka na. Ikaw lang ang naging presidente ng Psy Group. Hindi ka pwedeng basta-basta umalis. Ang tanga mo.
Hindi. Ninakapubliko ang ulo ko, pero Madray gising mo pa rin ako. Sadyang mong ginawa, tama ba? Pasensya na po, Lolo. Hindi ko po alam na natutulog kayo dito. Bakit ka umiiyak ng ganito kalungkot? Akala ko patay na ako. Ako. Sino ba ang nagdadalamhati para sa'yo? Nalinlang lang ako. Ganun ba? Hindi. Hindi ba nakasulat ang pangalan mo sa kwartong ito? Bakit naman nakahiga dito ang matandang ito? Si matanda ang nagligtas sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, ang mga sugat na iyon ay nakamatay sana. Sana ay ako na ang tinamaan. Ang galing mo, bata. Naiintindihan ang pasasalamat at pagbabayad ng utang na loob. Sige, magpatuloy kayong dalawa sa pag-uusap. Uuna na ako. Kaya pala. Nababalisa ka para sa akin. PSH, sino ang nababahala sa'yo? Gusto ko lang talagang makita kung buhay ka pa o hindi. Kung totoong namatay ka, hindi ko na kailangang bayaran ng 160,000. Sayang naman. Hindi ako namatay. Kaya ang pag-asa mo ay wala nang saysay. Bakit hindi ka pa umalis? Binalaan kita. Ngayon, masama ang pakiramdam ko. When you talagang gusto mong mamatay ako. Song Chingshu, kung may sakit ka, magpagaling ka. Sino ang nagsabing maglaway ka? Kahit maglaway ka o hindi, saktan mo pa rin ako. Mas maganda pang ang maglaway ka, bastos. Di ba? Walang iya. Tapos nagmamalinis pa. Masakit, ikaw ang dapat managot. Sige na, tanggalin mo na ang damit mo. Tutulungan kitang magpalit ng gamot. Ikaw. Exhibitionist ako. Pupuntahan ko ang nurse para magpalit ng dressing mo. Magpapalit ng gamot tuwing 3 araw. Anong ibig sabihin yan? Gusto mong bayaran ako para sa ganito? Ikaw ang nagpalit ng gamot ko. Magkakaroon na tayo ng pantay na utang nitong 2 buwan. Hindi ako nagmamayabang. Bukod sa pagiging dalubhasa sa Ingles, Pranses, at Hapon, golf at archery, equestrian at pagkilala ng mga hiyas, marunong din naman ako ng kaunti. Kailan mo natutunan ang mga first aid? Ang dali lang naman yan. Kailangan pa bang pag-aralan? Hindi ba halata? Bakit pupunta sa korte? May hapunan ako mamaya. Hindi maginhawa ang kamay ko. Tulungan mo akong magbihis. Tulungan kitang palitan ng gamot, para mo nang iniisip na ikaw ang hari. 1, 2 lang. Tunay na may paningin si Boss Song. Nasaan na ang aming full-time na tagapangasiwa sa hotel? Tama, may serbisyo silang magbihis. Sa lahat ng mga tagapaglingkod, ako ang pinakamabilis magpalit. Ganun ba? Mabilis at maayos ang pagkakapalit ko. Magaling. May recording ako ng sinabi mo. 4,000 piso lahat. Huwag mong subukang hindi magbayad. Ngayong linggo, araw-araw kang pupunta sa kwarto ko. Palitan mo na ang dressing ko. Magbihis ka na. Sundin ko pa rin yung presyo ngayon. Para sa'yo, okay lang ba? 4 na beses sa isang araw. Sa isang linggo, ganito. 2,080, kaya't parang yumaman na ako, di ba? Ginoong Song. Dahil napaka-generous mo, gagawin ko na lang. Magbigay pa sa'yo ng 1. Natatanging serbisyo. Akala ko sobrang nagmamadali ka sa trabaho, para makipagkita sa kung sino. Si Ginoong Song pala. Siyempre, ex at kaklase sa mataas na paaralan. Maaari ko bang talagang asahan na mangyari sa kanya ang masama? Sige lang. Ngayon, magsalita ka. Hindi na katulad ng dati na puno ng pang-aasal. Tama ang tama. Sa wakas, nagbayad siya. Ngayon ako
ay kausap si Ginoong Song, eksklusibong tagapangalaga ng pagbabago ng Brenda. Sa tingin ko, may gusto sa iyo si Song Chingshu. Yung uri ng gusto ng lalaki sa babae. Marami ng mga lalaking may gusto sa akin. 2,800 sa isang linggo, gusto akong matulog. Akala mo anong klaseng tao ako? Kasintahan o siya'y nag-aalaga sa akin? Tumingin sa dati niyang magandang kasintahan, naging ganito na ako ngayon. Tinanggal ang pantalon at mataas na nagtatanong sa akin, kung may pagsisisi ba ako. Sister Sulia, may kamalayan pa rin ako sa sarili ko. Alam ko nang mabuti, ako at si Song Chingshu, matagal nang dalawang magkaibang mundo na kami. Ayoko ng sino man ang nagbibigay sa akin ng may pagmamaliit. Ikaw na batang ito. Palagi kang masyadong agresibo magsalita. Alam mo ba, si Song Chingshu ay gustong bilhin ang manang hotel natin. Kapag naging may-ari ka na ng manang hotel, iyan ang panalo ko. Huwag mong kalimutan ang iyong matandang kasama. Hindi ka mananalo kung matalo ka. Sa hotel, kailangan mong alagaan ako. Sige, napagkasunduan na. Song Chingshu, bakit bigla kang bumili ng manang? Talaga bang para sa akin ito? Ipapahamak mo ba ako o tutulungan? Matagal ng kaibigan, talaga namang abala ka. Bihira lang tayo magtipon ngayon. Xiaolu, dali, samahan mo si Mr. Song. Mr. Song. Walang silbi, hindi magawa ang kahit ano, umalis ka na. Ginoong Song. Naalala mo ba si Wen Yu? Yung. Mula nang magpakamatay siya. Hanggang ngayon nagtatrabaho siya, wala na yung dati niyang mayabang na anyo. Kung gusto mo pa siya, makakaisip ako ng paraan. Hindi na maalala. Sa buong bansa, may higit sa 10,000 tao na ang pangalan ay Wen Yu. Mas mabuting huwag na nating pag-usapan tungkol sa mga taong hindi naman kasali. Sa totoo lang, sa puso mo. Ako ay isang bahagi lamang. Nanalo ako sa larong ito ni Sister Suli. Pero parang talagang talo ako ng tuluyan. Kaibigan mula sa eskwela. Alam kong hindi ka masaya kay Wen Yu. Halika. Pwede mong ituring si Xiaolu na si Wen Yu. Paano mo man siya laruin, ayos lang. Marami siyang pwedeng gawin sa kama. Ngayong gabi, siguradong mapapahinga ka ng maayos. Umalis ka na. Tama ba, Kuya Chingshu? Kumusta? Maganda ba ang pagtuturo ko? Umalis ka na. Ay, Pangulong Song. Sabi ko na, umalis ka na. Si Chingshu, Chen Jia, nagbibiro lang naman sila. Ngayong gabi, tayo lang ang ilang kaibigan na nagkikita-kita. Chen Jia, ikaw din. Bakit ka naman nagbibiro ng ganon? Ginoong Song, ako naman. Naglalaro lang. Matagal na tayong magkakaibigan. Hindi ka naman magagalit, di ba? Oo. Chen Jia, hindi tayo magkaibigan. Hindi na rin tayo magiging. Anong akala mo? Nagpe-pretend ka, kung hindi siya swerte. Kaya ba niyang makarating dito ngayon? Hindi mo dapat nilalaro si Wen Yu ngayong gabi. Hindi mo dapat gawing biro si Wen Yu ngayong gabi. Look, anong ibig mong sabihin? Maaari bang gumaling ang sakit ng nanay ko? Maaari kong sabihin na may tiyak na posibilidad na siya ay majay gising. Ang mga function ng iyong ina ay tumutugma sa mga pamantayan ng paggamot. Ngunit si Ginang, Wen, ang mga gastos sa paggamot sa unang yugto, kailangan mo nang hindi bababa sa 800,000. 800,000. Alam ko ang halagang ito. Maaaring maging mahirap para sa karaniwang pamilya. Ayos lang, doktor. Gagawin ko ang lahat para kumita, para magamot ang nanay ko. Tiyak na magagamot din siya. Sabi ng doktor kanina, Mama, may pag-asa na gumaling ka sa sakit mo. Ngunit itong 800,000. Dapat sana ay para umiwas kay Song Chingshu. Balak ko sanang mag-resign. Ngunit ngayon, kailangan kong magpatuloy sa trabaho. Bata, anong nangyari sa'yo? Nasaan ang pamilya ng batang ito? Bata, anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa kanya? May sakit na hemalitic ang batang ito. Kailangan niyang makakuha ng dugo agad. Nahanap ko na ang kanyang medical record. May panda blood siya. Nurse supervisor. Wala na kaming panda na dugo sa ospital. Ako ang panda na dugo. Salamat sa iyo. Ikaw si Miss Wen, di ba? Dapat akong magpasalamat sa iyo. Ikaw ay... Ako ang tatay ni Xiaoshan.
Tatay ni Xiaoshan, di ba? Walang anuman. Si Xiaoshan ay ligtas na ngayon. Uuna na ako. Ay, ginang, Wen. Ngayon, nailigtas mo si Xiaoshan. Ito, tanggapin mo ito. Ginoong Meng, nung iniligtas ko si Xiaoshan, hindi ko inakalang ganito. Hindi ko matatanggap. Pakiusap, tanggapin mo ito. Sabi ng nurse sa ospital, ang nanay mo ay nasa ospital din. Matagal nang comatose. Salamat sa hirap mong pagtatrabaho para sa gamot. Alam ko na nang iligtas mo si Xiaoshan. Hindi mo ito naisip. Ngunit bilang ama ni Xiaoshan, ito ang nararapat kong gawin. Ginoong Meng, sa ngayon talagang kailangan ko ng pera, ganun ba? Itong perang ito ay ituring mong utang ko sa iyo. Sa hinaharap, tiyak na babayaran ko ito. Hindi na kailangan. Ginoong Meng, kung tatanggihan mo ulit, talagang hindi ko matanggap ang perang ito. Sige na. Umalis na ako. Marami pang kulang sa gamot ng nanay. Kung tatanggihan ko. Ninang, Wen, ang iyong bulaklak. Anong nangyayari? May bago bang manliligaw? Tapos si Mr. Song, ang bagong boss natin. Sabi niya na sa mundo, may higit sa 10,000 tao na ang pangalan ay Wen Yu. May mahigit 10,000. Ano ba ako? Isang bahagi lamang sa 10,000 ng mga hindi kilalang tao. Hindi ka naman nagkakamali, di ba? Sa tingin ko, may ibang pananaw si Pangulong Song sa iyo. Hindi mo kang tao na magsasalita ng ganyang salita. Sigurado akong hindi ako nagkamali ng dinig. Narinig ko ng malinaw. Sige, ano yun? Anong nangyari? Naroon ako sa ospital noong nakaraan. Ang batang babaeng aksidenteng niligtas ko. Yung nagbigay ng bulaklak, tatay niya yun. Ah, yung batang babae na may hemolytic disease. Isang beses ka lang niyang nakita. Ganoon kabaliw na paghabol sa iyo. Hindi kaya siya. Gusto kang gawing blood donor ng anak niya. Blood bank na lang. Maaaring si Shuning Wen yun. Pero kung may pera siya. Isa sa isip ko muna. Wen Yu, hindi ka pwedeng ipagsapalaran ng iyong kaligayahan para lang sa pera. Isasakripisyo mo pa ang kaligayahan mo. Ang gastusin sa isang cycle ng paggamot ng nanay ko, nasa 80,000 piso na, at isa lang ito sa isang yugto. Ate Su, ano nga ba ang kaligayahan? Simula nang pumanaw ang tatay ko, ang salitang kaligayahan, nang mamatay ang nanay ko, parang lalong lumalayo sa akin. Anong gagawin mo? Magpapasok pa ako sa isang family banquet para mag-part-time. Mauuna ka na namang umalis. Nangako ka sa akin. Kapag nanalo ako, tutulungan mo ako. Sige, naiintindihan ko. Colin. Patay na bata. Xiaowen, Xiaowen. Nanay ni Song Qingshu, Xiaowen. Tita ah. Saan po kayo pupunta? Sasama ako sa inyo. Gusto ko sanang bumalik sa kwartong iyon. Pero ngayon nakalimutan ko na rin. Ngayon, ang magiging manugang ko sa hinaharap. Nagre-reserve ng private room dito. Inimbitahan niya ako at ang mga kaibigan ko, na nasa choir, para kumain. Lumabas lang ako para mag-inis. Nakalimutan ko na kung paano bumalik. Kaninang hinihila pa ako ni Xiaowen. Ngayon, nawala na rin siya. Ang magiging manugang. Siguro siya na, ang nakababatang asawa ni Song Qingshu. Ate, sabi ng aming boss, ngayon ay may pagtitipon sa Teapot Private Room, para sa senior choir group. Dapat ay pupunta ka sa kwartong iyon. Sasama ako sa iyo. Salamat sa iyo. Narito na ang tita. Ah, okay. Tita, saan ka galing? Kakaalis ko lang para hanapin ka. Pumunta ako sa banyo. Salamat sa batang babae na ito. Magpasalamat ka agad sa kanya. Salamat po. Magstay ka na lang dito at maglingkod. Salamat sa pagdala mo ng tita dito. Bibigyan kita ng tip mamaya. Sige. Umalis na tayo. Yan yun. Ang swerte mo talaga. Nakahanap ka ng napakagandang at maunawang magiging manugang. Yan yun. Kailan ba ikakasal si Qingshu kay Xiaomeng? Dapat na sigurong itakda ang araw. Kailangan mo rin kaming imbitahan sa kasal. Di ba't yun ang sinasabi ko? Si Qingshu at Xiaomeng. Talagang maganda at gwapo ang magkapareha. Sobrang bagay talaga sila. Yan Jun. Pabayaan mong pumunta ang anak mo kasama. Mas masaya kung maraming tao. Oo, tama, tama. Sabay tayo. Tawagan mo si Qingnu. Sige. Hello.
Sabi ni tita gusto niyang makipagkita sa mga tita sa choir. Ngayon ay weekend na naman. Alam ko na, pupunta na ako. Tita, sinabi ni Ching Shu na darating na siya. Ay, ikaw talaga, epektibo ang iyong salita. Kapag ako'y nagsabi na lalabas, ay, parang kusa na nagalit si Ching Shu. Sa wakas, nakalabas ako ngayon. Makikita ang mga matagal ng kaibigan. Hindi siya nagalit. Kung hindi ko na lang sasabihin, ikaw ang magiging ginan ko. Nakuha mo na ang tamang tao. Sila ang mag-asawa na nag-enjoy ng kanilang pagmamahalan. Mga kababayan, nakapag-serve na ang pagkain, please enjoy. Sandali lang. Sige, kumain na kayo muna. Salamat sa serbisyo mo. Halika, kumain ka ng gulay. Kunin mo na. Salamat. Ching Shu. Sino ang nag-utos sa'yo na dalhin ang nanay ko sa labas? Ching Shu, anong klase ng pagsasalita yan? Natakot si Shiyu. Tama na, Ching Shu, mukhang hindi maganda ang iyong pakiramdam ngayon. Sobrang tapang. Natakot mo na ang magiging asawa mo. Nakatakas na siya. Sino ang nagsabi sa inyo na siya ang aking fiancé? Hindi. Talaga, hindi ba? Parang hindi ito totoo. Pasensya na, Meng Zaiyu. Salamat sa lahat ng panahon. Sa pag-aalaga mo sa nanay ko. Noong una, gusto kong baliwalain ito, at hayaan kang umatras. Ngunit sa nakikita kong sitwasyon ngayon, kailangan kong ipaliwanag sa lahat. Wala akong fiancé, si Song Chingshu. Kahit na meron, hindi ito si Meng Zaiyu. Song Ching, galit ka sa akin. Wala ka bang kahit konting? Kahit na kaunting simpatsya? Wala. Babayaran ko ang halaga ng pagkain ngayon, ipapasa ko sa assistant mo, nanay. Maya-maya, papapuntahin ko ang tao para sa iyo. Uuwi na ako sa kumpanya. Song Chingshu, may fiancé ka na. Ako, si Wen Yu, sa mga mata mo, ay wala kundi isang bahagi lamang. Ibabalik ko sa iyo ang 160,000. Pakiusap, sa hinaharap, huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Hello. Pwede bang itanong kung anong meron kayo ngayon? Mayroon bang waiter na ang pangalan ay Wen Yu? Oo, meron. Nandito siya ngayon nagtatrabaho bilang part-time. Pero kanina sinabi niyang hindi siya maganda ang pakiramdam. Umalis na siya ng maaga. Kotse ni Meng Dongting. Hindi pwedeng may 20,000 si Wen Yu. Sinasabi mo bang kasama niya si Meng Dongting? Kagagaling mo lang tawagan, sabi mo, nakapag-isip ka na ba ng mabuti? Nasasang-ayon ka sa aking pag-ibig. Kung hindi ka pa nakapag-isip ng mabuti, pwede mong huwag munang tanggapin ako. Pwede tayong magsimula bilang magkaibigan muna. Anong nangyayari? Nakikita ko sa mukha mo, na parang nagulat ka sa sinabi ko. Hindi si Ginoong Meng. Isang beses pa lang tayong nagkita. Hinahabol mo na ako. Hindi ba't dahil kay Xiaoshan? Kung sinasabi mong hindi ito ang dahilan, sa sinungalingan iyon, ngunit hindi rin ito ganap na dahil kay Xiaoshan. Ano ang dahilan? Sa sitwasyon ng iyong ina, hindi ka na makapag-alala pa. Si Xiaoshan ay hindi mo kamag-anak, ngunit kaya mo siyang iligtas ng walang pag-aalinlangan, at hindi mo kailangan ng anumang kapalit, sa aking paningin. Ikaw ay isang pambihirang babae, nirerespeto kita, hinahangaan kita, Ginoong Meng. Medyo nahihiya ako sa mga papuri mo. Ginoong Song. Nasaan si Wen Yu? Oras ng trabaho ngayon, nasaan siya? Masama ang pakiramdam niya ngayon. Nag-sick leave siya. Wala akong natanggap na abiso mula sa kanya. Ibigay mo sa akin ang kanyang sick leave form. Walang pahintulot ko. Sino ang nagbigay sa kanya ng pahintulot na mag-sick leave? Dahil magkaibigan na tayo. Kaya, kailangan kitang ipakilala, tungkol sa sarili ko. Ang pangalan ko ay Meng Dongting. Ako ay 36 na taong gulang. Divorsyado at may isang anak na babae. Ito ay si Xiaoshan. 5 taon at kalahati. Sa kasalukuyan, ako ay American na produkto. Amway sa rehiyon ng Greater China. Ang taunang sahod ay higit sa 100 milyon. At may karagdagang kita. Sa Yancheng, may 2 pribadong bilya. Isang suburban na tanawin na manor. May isa sa lungsod na may magandang lokasyon. Mahal na apartment. Sa aking kasalukuyang sitwasyon. Bagaman hindi ko masasabing ako'y isang tao sa mga tao. Ngunit, ang pakakasal sa iyo at ang pagdadala, ang gastusin sa gamot ng iyong ina, ay hindi dapat maging problema. Ginoong Meng, ako. Ayos lang ako. Walang pagmamadali.
Bibigyan kita ng oras para pag-isipan ito ng mabuti. Isang napakagaling na babae tulad mo, ay handa akong gugulin ng oras para habulin. Sa buong bansa, may higit sa 10,000 tao na ang pangalan ay Wenyu. Mas mabuting huwag na nating pag-usapan. Tungkol sa mga taong hindi naman konektado sa atin, mas mabuting huwag na nating pag-usapan. Yung kalagayan ng ina mo. Kahit ikaw mismo ay hindi makapagpahalaga sa sarili mo, paano ka pa makakatulong ng buong puso sa kanya, at walang hinihinging kapalit? Sa aking mga mata, ikaw ay isang hindi pangkaraniwang babae, nirespeto kita, at hinahangaan kita. Ngayon, ang aking magiging manugang, ay nag-book ng isang private room, para sa akin at sa aking mga kaibigan sa choir, na matagal nang kasama, kumain tayo. Si Ching Shu at si Xiaomei, talagang isang magandang pares. Sobrang bagay talaga. Walang sumasagot sa tawag na ito. Bakit hindi sumasagot? Walang sumasagot sa tawag na ito. Hindi sinagot ni Ginoong Song ang tawag. Agad na nating hanapin si Wenyu. Wenyu. Buksan ang pinto, Wenyu. Password. Wenyu. Wenyu. Bakit ikaw? Huwag kang gumalaw. Bakit ako nandito sa ospital? Nasaan ang mga damit ko? Ikaw ang nagpalit sa akin. Acute appendicitis. Kakatapos mo lang ng operasyon. 1 linggo hindi makabangon. Hindi si Song Chingshu. Bakit ka? Parang hindi umaalis. Dapat kang magpasalamat sa akin. Kung hindi kita inasikaso, hindi mo alam kung buhay ka o patay. Kahit mamatay ako, wala kang pakialam. Kahit mamatay na ako, hindi mo na kailangang alagaan. Nako, nasa bahay pa yung kapatid ko. Wala kang kapatid. Yung pusa na inaalagaan ko, hindi mo ba nakita sa bahay ko? Hindi kumain buong araw. Nasa bahay ko. Bakit mo dinala sa bahay mo? Gagamitin ko ito para sa pusa. Kapag nandyan ito, hindi mo na ako iiwasan. Ayos na ba? Hindi si Song Chingshu. Kahit isang pusa, hindi mo pinapalampas. Sobrang weird mo. Bago kita makilala, hindi ako weird. Pagkatapos kitang makilala, wala akong pakialam, totoo ito. Baliw. Ganito ba kahalaga ang dugo ng panda ni Wenyu? Mas pipiliin mong magbenta ng dugo minsan lang para sa 16,000, para lang mapalayo sa akin. Galit si Songqing. Anong karapatan mong sabihin ito ngayon? May asawa ka na nga, mayroon ka ng mapapangasawa. Bakit ka pa nandito para manakit sa akin? Huwag mong akalaing hindi ko alam ang iniisip mo. Gusto mo lang matulog sa akin, di ba? Dahil nakikita mong nanghihina na ako ngayon. Akala mo madali mong makukuha kung magpapakita ka lang. Wala na tayong koneksyon. Dahil nakatakda ka ng magpakasal. Hindi ka na dapat makialam sa buhay ko. Magiging isang karapat-dapat na ex tayo sa isa't isa. Di ba maganda na yon? Huwag mong sabihin na nagbenta ka ng dugo, kahit na nagbenta ka ng kidney. Wala kang kinalaman dyan. Wenyu, kung gusto kitang guluhin, maraming paraan ako para gawin yon.
Ngayon, ikaw ang nakabangga sa kotse ko. 7 taon na ang nakalipas, ikaw ang bumabol sa akin. Kung may dapat sabihing nakakaabala, ikaw yon. Si Wen Yu ang nakakaabala sa akin, si Song Qinglu. Lahat ay normal. Napaka-sweet ng boyfriend mo. Maaga pa lang, nag-aalala siyang baka hindi mo gusto ang pagkain sa ospital. Inihanda niya sa iyo ang ganitong masaganang almusal. Hindi siya ang boyfriend ko. Anong nangyari? Nag-aaway kayo. Bakit kayo nag-break? Bakit? Nakikita kong bagay kayo eh. Kasi kailangan pa niyang uminom ng gamot 1 segundo lang. Hindi ko na kaya, kaya nag-break na kami. Kung hindi ka mag-aalala sa maliit na kama, hindi ako mag-aalala. Susubukan ko. Ipapakita ko sa'yo kung gaano ako katagal. Hindi ka pa umalis. 1 gabi ka nang hindi umuwi. Hindi ka man lang hinahanap ng iyong fiancé. Mukhang hindi ka talaga kayang hanapin ni Song Qing. Si Meng Dongting, sa isang araw, ay nakakapagpadala sa akin ng mahigit 100 mensahe. Natatakot na hindi ko siya pansinin. Si Meng Zaiyu ay hindi ko fiancé. Yung narinig mong salita, hindi rin totoo. Ano pang silbi ng mga sinasabi ngayon, pagkatapos pumatay? Magsosorry ka pa sa namatay, Wen Yu. Ano ba ang dapat kong gawin, para maniwala ka sa akin? Hindi na kailangang mag-alala, Ginoong Song. Sang-ayon na akong makipag-date kay Meng Dongting. Umuwi ka na. Hello. Narinig ko, Miss Wen, na nag-business trip ka. Kakatapos mo lang bumalik sa Yancheng. Nais sana kitang sunduin. Ngunit palagi kang tumatanggi. Nakauwi ka na ba? Oo, nakauwi na ako at maayos ang lahat. Ginoong Wen, may pakiusap ako. Sabihin mo. Bukas ay ika-9 na po ng kaarawan ng lolo ko. Kulang pa ako ng kasama. Pwede ako. Ayos lang iyon. Bukas na lang sasama na ako sa'yo bukas. Sige. Nakarating na tayo. Hindi ko inaasahan. Ang galing mo pala. Unang pumunta si Xian doon, may maliit na cake pa. Ang bilis mong nakipag-ugnayan kay Meng Dongting. Gusto mo lang maging stepmom talaga. Hindi naman kita inaamo. Bakit ka nag-aalala? Mukhang hindi pa sapat ang aral mula sa freezer. Hindi pa sapat kalaliman. Wen Yu, maghintay ka sa akin. Marami akong paraan para ayusin ka. Okay lang ba? Lolo, ikaw si Ginang. Wen, ako. Lolo, ako si Dongting. Kasintahan ni Dongting, mabait na dalaga. Dongting, dapat mong alagaan siya ng mabuti ah, Lolo. Qingshu. Lao Meng. Tadi, si Xiaoyu ay binanggit ka pa. Qingshu, ikaw at si Xiaoyu, kailan kayo balak magpakasal? Ah, Lolo, ngayon ay ang iyong kaarawan. Huwag na nating pag-usapan yan. Ay, malaking bagay yan. Paano natin hindi pag-uusapan yan? Tama ba, Qingshu? Mukhang may magandang balita si Meng Lao ngayon. Meng Lao, sa tingin ko nagkamali ka. Ako at si Meng Shiyu, hindi yung iniisip mo. Ngayon ang iyong kaarawan, naway sumanda ka ng parang bundoknan. Lolo. Tatay, Ate Xiaoyu. Gusto kong kumain ng cake. Sige, tatay, dalhin ka niya mamaya, Miss Xiao Xiao at Miss Wen. Sobrang kamukha talaga. Parang kinuha sa isang molde. Ginang, Wen, kailan kayo magpapakasal kay Ginoong Meng? Kailan ang kasal? Naghihintay kami para sa handaan. Wala pang plano tungkol dito sa ngayon. Kapag may pagkakataon, tiyak na iimbitahan ko kayong lahat. Terra. Salamat sa iyo ngayon. Walang anuman, nakatulong ka rin sa akin.
Ginoong Meng, maaari ba kitang anyayahan na umakyat at umupo? Ito. May isang nakakainis na langaw na sumusunod sa akin. Gusto ko sanang humingi ng maliit na pabor kay Ginoong Meng. Ayos. Napalitan na. Si Ginang, Wen ay nakatira mag-isa. Talagang kailangan niyang mag-ingat. Oo nga. Kamakailan. Talagang dumami ang mga langaw. Kakaiba, napansin ko rin kanina, may isang sasakyan na sumusunod sa atin. Mukhang ang may-ari ng sasakyan ay si Song Chingshu. Ah, ganun ba? Hindi ko alam. Hindi na rin maaga, Miss Wen, magpahinga ka na. Kung may kailangan ka, tandaan mong tawagan ako. Pasensya na. Nabaliw ka na. Galit si Song Qing. Hindi mo sinabi kay Meng Dongting ang tungkol sa dati nating relasyon. Bitawan mo ako, Song Qing, ano ba talaga ang gusto mong gawin? May nunal siya sa gitna ng binti. Ninilaw ko na iyon. Ayokong bumagsak ang stock ng Yamei. Nandito lang ako para maghintay sa insurance company. Hoy, Ginoo, hindi ka pwedeng umalis. Sawa ka na ba sa gulo? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ano ang iniisip mo? Hindi ka ba katulad ng mga amoy mansanas na lalaki? Gusto mo bang matulog sa akin? Oo. Gusto kitang matulog. Si Meng Dongting, hindi ba niya gustong matulog sa akin? Hindi man lang siya katulad mo na hindi ako pinapabayaan. Kaya kong aminin. Bigyan kita ng kaunting regalo. Magbibigay ng kaunting pera para makapag-donate ka ng dugo sa kanyang anak na babae. Sinasabi kung anong gusto ka. Pinahahalagahan ang mga walang kwentang salita mo. Ang mag-donate ng dugo kay Xiaoshan ay kusa kong ginagawa. Sawa ka na ba sa kababaliw? Maaari ka na bang umalis ngayon? Hindi. Gusto mong hanapin si Meng Zaiyu. Hindi ba siya ang matagal mong kasama? Sabi ko na, wala akong anumang relasyon sa kanya. Walang relasyon. Si Lao Meng at ang nanay mo ay iisipin na may relasyon kayo. Ano ba talaga ang dapat kong gawin? Ngayon ka lang naniniwala sa akin. Sa puntong ito. Wala na tayong dapat pag-usapan. Bibigyan kita ng pera. Hindi ba't kailangan mo ng pera? 10 bilyon. Song Chingshu. Ano sa tingin mo ako? 2 bilyon. Akala mo ba ikaw lang ang mayaman sa buong mundo? Kung gusto ko talagang humanap ng mayaman, hindi na sana ako mahihirapan pa. Hindi ko naman balak na pakasalan ka. Hindi ako magpapakasaya sa'yo. Wen Yu. Kailangan ng nanay mo ng maraming pera para sa sakit niya. Bibigyan kita ng 20 bilyon. Kasunduan sa kasal ng 1 taon. 6 na buwan ay okay din. Wen Yu. Hindi ka kahit isang bahagi sa akin. Naghanap ako ng 10,000 tao na tinatawag na Wen Yu. Naghanap ako ng 10,000 tao na tinatawag na Wen Yu. Katatapos ko lang hanapin ka. Wen Yu. Pakiusap ko sa iyo. Hinihiling ko, pakasal ka na sa akin. Ganito na lang, magpapakasal na ako.
Ngayon, kung magsisisi ka pa, huli na ang lahat. Kahit na ang kasal na ito, ay tatagal lamang ng 6 na buwan, may mga bagay akong kailangang sabihin ng maaga. Sige, sabihin mo. Una, ayaw kong magkaroon ng anak. Sa loob ng 6 na buwang ito, huwag mo akong gawing buntis. Pangalawa, dahil ito ay isang kasal na may kontrata, kaya para maiwasan ang abala. Ayaw kong magdaos ng kasal, kailangan nating magtago ng kasal. Pangatlo, sa hinaharap kapag naghiwalay tayo, kailangan mong bayaran ang natitirang pera ko. Ngunit nakakuha na tayo ngayon, ng sertipiko ng kasal, kailangan mo akong bayaran ng deposito ngayon, para makabayad ako ng gamot ng nanay ko. Iyan lang. HMM. Una sa lahat, nung 20 bilyon, ay ang sinang-ayunan kong ibigay na dowry. Katatapos lang namin sa daan papuntang opisina, nakapag-transfer na ang assistant ko, nasa na ang account mo. Pangalawa, kahit na itinatago natin ang kasal, ikaw pa rin ang asawa ko, si Song Ching-shu. Hindi pwedeng kulang ang mga alahas at mamahaling damit. Walang limit ang card na ito. At pati na rin ang mga ito, kasama na rin ito sa bride price. Kahit na maghiwalay tayo sa hinaharap, iyo pa rin lahat ito. At simula ngayon, ang kalahating bahagi ng aking kumpanya, ay automatikong ililipat sa iyong pangalan. Ano ang sinasabi mo? Ang ibig mong sabihin, kahit na maghiwalay tayo sa hinaharap, Y grupo ay may kalahating bahagi ko. Oo. Hindi, walang gantimpala sa walang gawa, hindi ko kailangan ng ganito karami, kukunin ko lang ang nararapat sa akin. Well you. Sinasabi ko ito para ipaalam sa iyo. Papasal ka na sa akin, Song Ching-shu. Hindi ka nagsasawa. Ang nakakahiya naman ito, bakit ko pa magagawa ang ganitong panaginip? Ate, ang tagal na nating hindi nagkita, miss na kita. Si Song Ching, galit ng maraming taon, talagang umunlad na. Ang laki ng bahay na ito. Ang ganda ng mga muebles. Ganito. European style na dekorasyon. Ikaw ba ay Ginoo? Sinabi ng Ginoo, na dalhin kita sa paligid ng bahay, para masanay sa paligid. Sige. Bakit parang kasal ito, parang trabaho lang, kailangan pang masanay sa trabaho ng maaga. Pero ganun din. Kasama si Song Ching-shu, ang kasunduan ng kasal na nagkakahalaga ng 20 bilyon, ay walang pinagkaiba sa trabaho. Ang silid na ito, parang nakita ko na noong huli akong pumunta dito. Huwag na huwag papasukin ng misis ang silid na ito, dahil minsan nang pumasok ang kamag-anak ng mister. Nang makita ni Ginoo, sobrang galit niya. Pagkatapos, sinabi niya sa amin, hindi pwedeng pumasok ang iba, tanging si Ginoo lang ang pwedeng pumasok. Ang misteryoso naman ito. Si Song Ching-shu hindi gumagawa ng kakaibang hiling. Ayaw niyang malaman ng iba, di ba? Huwag kang pumasok kung ayaw mo. Kahit na, hindi naman talaga ako interesado sa mga bagay niya. Naiintindihan ko. Sige. Ito ang inihanda ni Sir para sa inyo. Malapit nang dumating si Sir. Mauna na po kayong mag-ayos, Ninang. Si Song Ching-shu, ang baliw na pervert. Ang dami mong laro ah. Sa anong paraan ka magpapakita ngayon? Para mapaniwala siya. Nasa mga taong ito, hindi ako nag-iisa sa buhay.
Ganito. Hindi pwede, hindi pwede. Sobrang sexy naman ito. Ganito. Hindi, hindi. Bakit parang pugo? Ganito. Sige na, sige na. Bakit kailangan pang gawing komplikado? Hindi ba't makikipag-sex lang ako sa kanya? Bakit kailangan ng ganitong effort? Napaka nakakahiya nito. Paano ko nagawang mangarap ng ganito? Gustong tumakas. Sinabi ko na. Pagkatapos ng kasal. Hindi ka na makakatakas. Sino ang gustong tumakas? Kung hindi ka tatakas, bakit ka kinakabahan? Nababalisa. Sa tingin ko, ikaw ang mas nababalisa. Ikaw. Huwag kang magsisi. Sino bang pinapababa mo? Huwag kang. Ako. Takot ako sa pangangati. Hindi ba pwedeng dumiretso? Natatakot akong hindi mo kayanin. Sino bang pinapakita mo ng paghamak? Galit si Songqing. Halikan mo ako. Galit si Songqing sa hayop na ito. Siguradong nagdroga kagabi. Parang mababali na ang aking likod. Bakit hindi ka pumatok at pumasok? Tinitingnan ko lang ang sarili kong asawa, hindi iba. Hindi ka ba papasok sa trabaho? Magka-holiday ako ngayon. Ngayon ay Martes. Araw ng pahinga. Araw ng kasal. Anong ginagawa mo? Sa anumang sitwasyon, huwag kailanman tanggalin ang singsing. Kahit habang naliligo, dapat suot ito. Di hindi ko ito isusuot. Ginang, Song, 2 bilyon ang ginastos ko sa dowry. Kahit ganito kaliit na hiling. Hindi ba maibigay? Sige, naiintindihan ko na. Ano na naman ang balak mo? Ano pa bang gagawin? Hindi masakit. Hindi masakit. Kahit ikumpara sa mga ex ko, malayo ang agwat. Hindi pa nga umabot sa punto na masakit. Talaga. Kung hindi masakit, subukan natin ulit. Nanay. Nagpakasal na kami ni Songqing Shu. Hindi ba ito nakakagulat? Hindi ko rin inasahan. Pakiramdam. Parang lahat ay isang panaginip. Pero mabuti na lang, hindi ko na kailangang mag-part-time ng walang tigil. Sinuportahan niya ako, gawin ang anumang nais kong gawin. Kaya, balak ko pa rin bumalik sa trabaho sa Manang. Sa katunayan, kung hindi dahil kay Ate Suli, hindi ko makakamit ang ganitong katatagan sa trabaho. Dapat tayong marunong magpasalamat. Ito pa rin ang itinuro mo sa akin, Nanay. Nabayaran ko na rin ang mga gastos sa medisina mo. Kaya, mabilis kang magising, ha?
Pag nagising ka na, dadalahin kita sa pamamasyal. Kakain tayo ng masarap, okay ba? Itong salarin na si Song Chingshu. Wen Mayem, sabi ko huwag kumain ng ganito. Bakit may 3 strawberry na labi pa rin? Mapapahiya ako sa mga katrabaho ko nito. Si Xiaoyu, dumating ka na sa trabaho. Magandang umaga, Sister Wen. Si Pangulong Sanang ay dumating sa Maniyang ngayon. Salamat, hindi pa ako pinalitan ng shift ngayon. Paano maaaring magkaroon ng isang tao ng ganitong kagandang mga kilay, malalim na mga mata, mataas na ilong ni Meng Qingxing, maayos na linya ng panga, parang mukha ng modelo talaga. Ang damit ni Song Zhang ay may magandang panlasa din. Talagang hindi ko alam sa hinaharap, sino kaya ang pakakasalan ni Ginoong Song? Hello, maning sa reception. Ginoong Wen, pumunta sa silid. Tingnan mo, yung gwapo na may taste sa inyong mga bibig. Maya-maya ay muling pahihirapan na ako. Ate Xiaoyu, talaga namang hindi mo alam ang iyong swerte. Gusto naming tawagin tayo ni Ginoong Song. Ngunit hindi kami pinapansin ni Ginoong Song. Tama. Wala nang pag-asa. Kumusta, Ginoong Song? Bakit mo ako tinawag dito? Anong serbisyo ang kailangan mo? Hindi ka pa kumakain, di ba? Siyempre. Ninakaw mo pa ako ng maraming masasarap na pagkain. Gusto mong kumain? Mahal kong asawa, kakainin ka agad kita. Song, gusto kong pakainin mo ako ng hipon. At dapat ikaw mismo ang magbabalat nito. Ning Jianshen. Kahit sa isang hipon, kailangan mo pang lokohin ako. Fu Ning, Man Ning Yi. Ying Ning Qiang. Wu Ning Jili. Kung sakali mang pupunta ako sa Maneng, sama-sama tayong kakain. Kung hindi ako makakapunta, hayaan mong gawin ng tiyahin, at ipadala sa'yo. Ayos ba? Ginoong Song, abala kayong tao. Pumunta dito sa aming munting hotel. Hindi ba't sayang ang oras mo? Kaya kung pumunta sa kantin mag-isa, saka, may 2 akong kasama sa pagkain. Ginoong Song, nakahalikan na rin. Tayo. Makakakain na ba tayo? Depende sa iyong kilos, Wen Yu. Ikaw ay kasal na. Anong tatawagin mo sa akin? Hindi mo man lang ako tinatawag, at gusto mo pa akong tawagin. Asawa. Asawa ko. Ang cheesy naman, Wen Yu. Meron ka pang Wen Yu. Ang nakakakilig na araw na ito, Ning Wen Yu. Hoy, kuya, ako to. Oo, bumalik na ako sa bansa. Hindi muna ako kakain sa bahay. Magpapacheck up muna ako sa hapon. Babalik na lang ako mamaya para kumain. Sige. Miss Wen, nandito ka na. Tama, ito kasi, yung doktor na ipinakilala ko sa iyo noong nakaraan. Siya ang makakatulong sa nanay mo, si Song Zuya. Kumusta, Dr. Song? Ang pangalan ko ay Wen Yu, anak ni Yiwang. Ninang, Wen, parang nagkita na tayo dati. Wala naman siguro. Parang hindi ko pa nakikita si Dr. Song dati. Baka nagkamali lang ako, walang anuman. Una, bibigyan ko ang iyong ina, magpatingin ka ng mabuti sa buong katawan. Bukas, mag-uumpisa na ang seryosong paggamot. Salamat, Dr. Song. Hoy, kuya, hula mo kung sino ang nakita ko kanina. Sino? Wen Yu. Ang iyong unang pag-ibig noong high school, yung babae na ang pangalan ay Wen Yu. Dahil ito ay isang kasunduang kasal, kaya para maiwasan ang gulo. Ayaw kong magdaos ng kasal, kailangan nating magtago sa kasal. Baka nagkamali ka ng nakita. Paano ka naman magkamali? Ang ganda-ganda niya. Hindi ako magkakamali, kuya. Alam kong ayaw mo kay Meng Zaiyu. Kahit na mabait naman si Ate Meng. Pero siya ang gusto ni Mama. Kailangan ng tao na mamuhay para sa sarili niya. Naiintindihan ko, naiintindihan ko.
Dr. Song, bakit mo ako biglang tinawag? May problema ba ang kalagayan ng nanay ko? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Tungkol sa tita, ayon sa kasalukuyang resulta ng pagsusuri, ang posibilidad na gumaling ay umaabot ng 80%. Talagang napakabuti. Salamat sa iyo, Dr. Song. Ang sinasabi ko lang ay posibilidad. Mayroong 80% na pag-asa. Mabuti na iyon. Ninang, Wen, may tanong ako sa iyo. Sabi mo, Miss Wen, ikaw po. Single ka po ba? Bakit biglang tanong nito? Wala po akong ibang ibig sabihin, kasi ang kuya ko ay single pa rin. Sa tingin ko, maganda po kayo, Miss Wen, at may magandang pag-uugali rin. Tama po para sa kuya ko. May asawa na ako. May asawa ka na. Eh ikaw, Ninang, Wen, sama ka sa akin, mag-coffee tayo. Baka magalit ang asawa mo. Anong masama sa pag-coffee kasama ang kaibigan? Wala siyang karapatan sa mga ganito. Kumusta naman ang relasyon niyo? May kasamahan din ako na biglang kasal, pero agad ding nagkaroon ng problema. Sige na lang. Sa totoo lang, ako at ang asawa ko ay kasal sa ilalim ng kasunduan. Kapag natapos ang kasunduan, maghihiwalay na kami. Alam ko rin na hindi kami bagay. Naisip ko rin na kailangang tapusin agad. Ate Wenyu, sa tingin ko mas mabuti pang tapusin mo na ito agad. Sa mundong ito, marami pa ring mga taong gusto sa'yo. Wala akong kasing ganda ng sinasabi mo, pero sa bagay na ito, talagang kailangan kong pag-isipan ng mabuti. Totoo yan, Ate Wenyu, naniniwala ka ba sa akin? Karapat dapat ka sa pinakamaganda sa mundong ito. Pupunta lang ako sa banyo. Xiao Yu. Hindi ko akalain na ikaw nga. May kailangan ba? Nandito ako kasama ang kaibigan ko para uminom ng kape. Nandito rin ako kasama ang kaibigan ko para makipag-usap. Nang dumaan ako, naisip ko may isang anino na parang ikaw. Hindi ko inasahan na ikaw nga. Sundin natin ang planong ito. Ginoong Song, maupo ka, please. Wenyu, bakit hindi kita imbitahan kasama ang mga kaibigan mo? Sama-sama tayong kumain. Ano? Asawa ni Wenyu ay si Lu Jia Xiao. Hindi na, may ginagawa pa ako. Dr. Song, mukhang hindi tayo makakapagkape ngayon. Natapos ko na ang bayad. Sa susunod na may oras, ako na ang mag-aaya sa'yo. Biglang dumating ang asawa ko. Sige, sa susunod na lang ulit. Mukhang. Totoo ngang si Kuya Lu ay asawa ni Sister Wenyu. Ay. Pero hindi tama iyon. Lu Jia Xiao. Kamakailan lang ba ay nakaplano siyang magpakasal sa anak ng alkalde, Li Wanzu. Salot. Dr. Song, yung gamot na binigay mo sa nanay ko noong nakaraang beses, kailan ko ba pwedeng kunin? Ate Wenyu, ibibigay ko sa iyo ang address. Nandito na ang gamot sa bahay. Kung may oras ka, dumaan ka na lang ngayon. Kuya, nandito ka na. Maghanda na tayong kumain. Nasaan si nanay? Nasa itaas. Nandito ako para tumulong sa iyo. Narito na. Bakit ka nandito? Chingshu, alam ko na medyo awkward na dumating ako nang walang imbitasyon. Pero sa araw na ito, kaarawan ng tita, gusto kong makisaya sa kanyang kaarawan, kahit na hindi tayo makasama. Pero lagi ko siyang itinuturing na aking ninang. Dumating na ba si Zaiyu? Siya ang aking tiyahin. Bumisita ako sa inyo. Salamat, anak, sa pagbisita sa akin. Tiyahin, ano bang sinasabi ninyo? Kahit hindi tayo maaring maging pamilya, pero maaari akong maging inyong inaanak. Sige, tita, tanggapin mo na ako bilang iyong anak na babae. Kahit nabulag ang tita, hindi naman siya walang puso, hindi katulad ng ibang tao, na hindi pinapansin ang ganitong kagandang anak na babae. Tapos na ba ang luto? Sige na, magluto ka na, halika. Ninang, ito ang regalo na inihanda ko para sa iyo, ang ganda. Chingshu, halika at tingnan mo. Ito ang damit na binili sa akin ni Zaiyu, maganda ba? Zaiyu, magstay ka na dito at kumain tayo ng magkasama. Hindi na, nanay, may gagawin pa ako, uuwi na lang ako muna. Ang bilis mong hindi sumunod sa nanay mo. Magstay ka na. Ako. Umupo ka na. Pupunta ako para buksan ang cake na binili mo. Sige, bilisin mo.
Maligayang kaarawan, Mama. Nais ko sa iyo ng maligayang kaarawan. 生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。 Song Chingshu. Wen Yu. Maligayang kaarawan, Ninang. Ninang, Wen, nakita na ba tayo sa isang lugar? Ninang, Wen, ikaw ba ay single? Bakit hindi ka na kumakanta? Wen Yu. Kaya pala ikaw ay napakamaasikaso sa akin, at patuloy na pinapayuhan akong makipaghiwalay sa aking asawa. Wala rin akong gamot sa ospital. Bakit ako dinala dito? Hindi iyon ang ibig sabihin, Ate Wenyu. Hindi ko iyon ibig sabihin. Ako. Sandali. Kuya, ibig sabihin ng sinabi ni Ate Wenyu ay, ikaw ang asawa niya. Wenyu. Hindi ganito ang sitwasyon. Wenyu, pakiusap makinig ka sa akin. Talagang gusto ko kayong dalawa ng kapatid ko. Hindi ko alam na kasal na kayo. Akala ko ikaw, Ginoong Song, talagang bagay kayo ni Ginang. Meng, dahil sa sobrang pagsisikap ninyo, naipakita sa akin ang inyong pamilya, na masaya at nagkakasama. Kaya't binabati ko kayo. Nakuha ninyo ang inyong layunin. Ako si Wenyu. Nais ko sa inyo, na magkaroon ng anak ng maaga, naway magtagal kayo ng 100 taon. Ate Wenyu, Wenyu. Wenyu. Hindi mo na dapat malaman noon pa. Sa mundong ito, maliban sa nanay na nasa ospital, walang ibang tunay na nagmamahal sa'yo. Anong kaibigan? Anong kasal? Wala namang iba kundi iyon, yung dating mahirap na lalaki na iniiwasan mo. Nakipagsabuatan siya sa kanyang kapatid na babae para gumanti sa iyo. Wenyu. Song Chingshu, pakawalan mo ako. Ginagawa mo ito para gumanti sa akin. Nakapaglaro ka ng napakalaking laro. Ngayon, nakikita mo ako sa ganitong estado. Nasiyahan ka na ba? Wenyu. Hindi ganito ang sitwasyon. Pakinggan mo ako. Ano pa ang kailangan mong ipaliwanag? Ipaliwanag mo si Meng Zaiyu. Bakit nandito kayo sa bahay mo? Ipaliwanag kung bakit ka nakipagsabuatan sa kapatid mong babae. Para lokohin ako. Birthday ng tita. Bakit kayo lang 4? Alam mo namang gusto ka ni Meng Zaiyu. Maliban sa inyo 4, bakit walang ibang tao ngayon? Yung litrato ng pamilya ay nagsasabi na ng lahat, Song Chingshu. Hanggang kailan mo ako lolokohin? Wenyu, akala ko nga. May konting gusto ka sa akin. Hanggang ngayon ko lang naintindihan. Na ganyan ka sa akin, Song Chinglo. Gusto mo lang akong gumanti, di ba? Yung 20 bilyon, talaga bang papayagan mo akong kunin yun? Sino ba si Song Chingshu? Presidente ng nakalistang grupo. Kahit anong galaw mo. May napakaraming paraan para ipalabas ko yung 20 bilyon. Pagdating ng panahon, gusto mo bang makita ako na nag-aalaga sa'yo? At pagkatapos ay makakapagmalaki ka. Na sa wakas ay naibalik ko ang sama ng loob ko mula sa ating pagkakahiwalay. Ano bang sinasabi mo? Hindi ba tama ang sinasabi ko? Para sa'yo. Ako, Wenyu, ay isa lamang sa milyon-milyong tao dito sa mundo, sa puso mo. Ganito ba talaga ako kahinaan? Oo. Song Chingshu. Maghiwalay na tayo. Ginoong Song, may balita na tungkol sa Wensheng. Alam ko na. Pupunta na ako agad. Sige po, Ginoong Song. Ginang, Wen. Ang swerte naman. Ang mag-inom mag-isa, ang boring naman. Mas okay pa. Samahan kita uminom ng ilang inuman. Tumigil ka. Ganito pa rin ang ugali ni Miss Wen. Malakas pa rin ang temper niya. Matagal na tayong magkaklase. Bakit ka pa magpapanggap na hindi tayo close? Baka ako. Sinong matapang na gagawin akong tanga? Pagkatapos akong saktan, gusto na niyang umalis. Tingnan ko kung paano kita tuturuan. Ikaw. Look, ang binatang mayaman. Bakit nandito ka?
Ayos lang ba? Ayos lang. Saan ka pupunta? Sasama ako sa'yo. Hindi na kailangan. Si Lu Xiao ay malapit ng magpakasal. Mas mabuti pang panatilihin ang distansya sa pagitan natin. Bitawan mo na. Bitawan mo na. Sige. Bitawan ko na. Ikaw na isang babae, uminom ng ganito kalakas. Nababahala lang ako sa kaligtasan mo. Huwag na mag-abala si Lu Xiao. Sandali. Li Wanzu. Ano bang balak mo? Nabaliw ka ba? Hindi mo ba alam na ilegal ang panggagahasa? Ano namang masama sa pagdukot sa'yo? Ikaw, napakabastos mo. Li Wanzu. Ano bang nagawa kong mali? Ganito mo ako tratuhin. Noong mga panahong magkaibigan pa tayo. Noong una. Talagang inisip kita na parang pinakamatalik kong kaibigan. Pinakamatalik na kaibigan. Nonsense. Wen Yu. Alam mo ba kung anong itsura mo? Talagang nakakainis. Noong nakaraan, ikaw ang mayor na si Jin. Maganda ka. Magaling din sa mga aralin. Aaminin ko. Hindi ko kayang talunin ka. Wen Yu, ito para sa'yo. Wen Yu, maligayang kaarawan. Pwede ba kitang maging kaibigan? Sige. Para mapansin si Lu Jiaxiao. Naging kaibigan ako sa'yo. Pero ngayon, ako ang tunay na anak ng mayor. Hindi lang ako nagtapos sa isang kilalang universidad, at tinutulungan ko pa ang tatay ko, sa pamamahala ng milyong-milyong ari-arian. Sobrang galing ko na nga. Pero bakit? Bakit sa mata ni Lu Jiaxiao, hindi pa rin ako kasing ganda niya? Bakit kailangan kong maging anino mo, pamalit mo? Sawa na ako sa ganitong buhay. Bakit basta't nandyan ka? Hindi na ako makikita ng iba. Bakit ka natatawa? Natawa ako sa iyo, nakakatawa, nakangiti ka sa awa. Ako naman, tinitingnan ka na parang nagpaloko sa loob ng mahigit 20 taon. Ikaw na pangit, pinatay ng tatay ko ang tatay mo. Ngayon ay ganyan ka na lang. Bakit ka pa mangmang na mangmang sa akin? Li Wanzu. Akala ko talaga na ang tatay ko ay ninakaw ng tatay mo. Talagang tiningnan kita noon, bilang isang pinakamahusay na kaibigan. Mag-isip kang mabuti. Isang lalaki. Karapat dapat ka bang maging ganito? Hindi mo na kailangang alalahanin. Mag-isip ka na lang mabuti. Maya-maya, makakaya ko bang makaalis dito ng buhay? Li Wanzu. Nabaliw ka na. Oo, nabaliw na ako. Pero ikaw ang nagpasabog sa akin. Walang sumasagot sa tawag na ito. Hello, bumalik na ba si Tia Kiyong? Ang Ginoo at Ginang ay hindi pa umuwi. Kung umuwi na ang Ginang, sabihin mo agad sa akin. Naiintindihan, Ginoo. Wen Yu, saan ka ba talaga pumunta? Ginoong Song, nahanap na namin ang tunay na salarin sa likod ni Wen Huacheng. Si Mayor Li Jianli, agad na magpadala ng tao para manghuli siya, si General Song. At saka, sabi niya, ipinaalam niya na imbestigahan ko ang lokasyon ng asawa. Nalaman ko na nasa isang layong pabrika ang asawa, sa labas ng bayan. Ang late na nito, bakit nag-iisa ang misis? Saan ang lokasyon? Ipadala mo sa akin. Wen Yu, bumaba ka na, makikita mo na ang iyong patay na tatay. Kumusta? Masaya ka ba? Tama. Naalala ko na. Nasa ospital pa ba ang nanay mo? Huwag kang mag-alala, pag namatay ka. Sasama ko ang nanay mo, para dalhin ka niya, para magkakasama kayong tatlo. Li Wanzu, makakalma ka. Katarungan. Ano yun? Alam ko lang na kapag namatay ka na, hindi na mag-iisip si Lu Jiaxiao tungkol sa'yo. Pag namatay ka na, wala nang makakaabala sa akin. Isara niyo lahat ng pinto, huwag hayaang makalabas kahit sino.
Wen Yu. Song Chingshu, bakit ka nandito? Tiyak na ipapadukot kita sa kulungan. Magising ka, Wen Yu. Song Chingshu, tatay ko si Li Sheng. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang magmalaki. Song Chingshu, Wen Yu, hindi mo ba siya kayang iligtas kahit na ang buhay mo? Wen Yu, kumapit ka, mabilis, bumangon ka at lumaban. Ihatid mo sila para makasama ang mga kaluluwa. Ito lahat ay iyong plano. Ang asawa mo ang nangakit sa aking asawa. Ano bang masama sa pagpaparusa sa kanya? Li Wanzhou. Maghintay kang mapuno ang kulungan. Bakit ka nagmamalaki? Isa ka lang namumuhunan. Ang tatay ko ay alkalde. Noong bumagsak ang tulay, nahanap ko na ang susi na saksi. Ang tatay mo. Nasa daan na siya papuntang presinto. Ngayon. Ano? Ate, may masamang balita. Nahuli ng pulis si Mayor Ni. Mabilis, umalis ka at magtago. Song Chingshu, gumulugo ka. Ayos lang. Kaya mo pa. Wen Yu, yung kaso ng tatay mo noon, nahanap ko na ang pangunahing testigo. 5 taon kong hinanap. Sa wakas, nakuha ko na. Nakipagtulungan na ako sa pulis para arestuhin si Li Shen. Yung kaso ni Uncle Wen ay maaari nang mapatunayan na hindi siya kasalanan. Wen Yu, yung nangyari noon, hindi naman ikaw ang may kasalanan. Ngayon, mapapatunayan na rin na si Uncle Wen ay inosente rin. Huwag ka nang magsisi sa pamilya ko at magdamdam pa rin sa kanila. At si Meng Zaiyu pa. Hindi kami katulad ng iniisip mo, na ganoon. Si Zuya rin ay nagkamali lang sa kabutihan. Gusto lang niyang pagsamahin kaming dalawa. Alam ko. Sa totoo lang, naiintindihan ko na lahat, si Song Chingshu. Salamat sa'yo. Bakit ka magpapasalamat? Ako ang asawa mo. Lahat ito ay responsibilidad ko. Noong 7 taon na ang nakalipas, sinabi ko sa'yo na maghihiwalay tayo. Talagang hindi mo ako hinahanap. Patuloy din naman akong nagsusumikap. Nais kong maghintay, hanggang sa magkaya kong protektahan ka. Muling lumitaw. Kung sakali, na hindi ka magtagumpay sa pagsusumikap mo, baka ako. Sa isang sulok lang. Tahimik na magbabantay sa'yo. Maganda itong babae na ito. Palayain mo ako. Bata, pwedeng kulungan mo akong dalhan ng tubig yung ate na yun. Salamat, doon sa kabila. Ang ganda mong ate. Ang sipag mo, gusto kitang imbitahan uminom. Salamat. Song Chingshu. Noong mga nakaraang taon, nagtatrabaho ako, palagi kang nasa tabi ko. Pero hindi rin naman. Kailangan ko rin kumita ng pera, kung hindi. Paano kita mapapangalagaan? Wen Yu. Hindi tayo maghihiwalay. Okay ba? Dahil sa lahat ng pinagdaraanan mo para sa akin, magiging pansamantala. Ipagpatuloy mong maging may-ari ng singsing na ito. Umalis na tayo pauwi. Song Ching-nu. Nanay. Kuya. Kuya Wen Yu, ate, hinahanap ko na kayo ng ilang araw. Saan ba talaga kayo napunta? Bakit nandito si Wen Yu? Bakit mo dinala dito ang anak ng pumatay sa ama mo? Ano ang ginagawa mo dito? Hindi pa ba kayo nagkahiwalay? Nanay. Nanay, nalaman ko na ang buong katotohanan. Noong nangyari ang pagbagsak ng tulay noon, walang kinalaman si Tio Wen dito. Si Li Zhengkai ang punot dulo. Naipasa ko na ang ebidensya sa pulisya. Nakaharap na siya sa hustisya. Ano ngayon? Bilang alkalde ng isang lungsod, wala ba si Wen Huacheng na pananagutan? Tia, alam ko ang nangyari noon. Mahirap para sa'yo tanggapin ako. Hindi ko rin inaasahan ang iyong pagpapatawad. Pero taos-puso kaming mahal ni Chingshu. Pakiusap. Pwede ba nating makamit ang aming pagmamahalan? Huwag ka nang magpanggap dito. Kung hindi dahil sa pag-angat ng aking anak, magugustuhan mo ba siya? Song Ching-nu.
Gusto kong pumili ka ngayon sa pagitan ko at ni Wenyu. Pumili ka. Kung pipiliin mo siya, huwag mo na akong kilalanin bilang ina mo. Kung pipiliin mo ako, ipapawalang sala mo na ako ngayon. Nanay, huwag mo akong pinipilit, hindi kita pinipilit. Ikaw ang pumipilit sa akin. Bakit hindi mo pwedeng sundin ang sinasabi ni inay, na makasama si Zainu? Bakit kailangan si babae pa ang dahilan? Nanay, kung talagang pipiliin mong gawin ito, wala nang magagawa kundi tawagin anak na hindi marunong magpasalamat para sa babae ito. Hahayaan mo nang kalimutan ng ina mo, nanay. Ginugol ko ang 7 taon kasama si Wenyu, bago kami nakarating sa puntong ito. Hindi ko siya basta-basta iiwan. Nalilito ka naman. At saka, walang kinalaman si Tio Wen dito. Walang kinalaman. Lalo na si Wenyu, wala siyang kasalanan. Hindi ko pwedeng isisi kay Wenyu ang pagkakamali ni Li Shen. Ako talaga ang tunay na walang alam sa tama at mali. Nagpapalitan ng itim at puti. Ikaw. Nanay. 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 Nanay, nanay. Nanay. Kumusta na ang kalagayan? Hindi pa rin alam. Nasa loob na tayo ng kalahating oras na ng resuscitation. Zuya. Jingshu. Huwag kayong mag-alala. Uminom muna kayo ng tubig. Magpahinga sandali. Uminom tayo ng tubig. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Pasensya na. Ayos lang, nalampasan na natin ito. Hindi matanggap ni Tia Chen agad-agad. Kailangan mong magtiyaga. Bigyan mo siya ng oras. Hindi ko alam kung may ganitong araw pa ba. Kasalanan ko ito. Kung hindi dahil sa akin, hindi rin mag-iiba ang itsura ni Tia. Huwag mong sabihin iyan. Yung mga nangyari sa inyo noon, alam ko rin. Hindi ka nagkakamali. Kumusta ang nanay ko? Matagumpay ang operasyon. Totoo ba? HMM. Wala na si mama. Nakatakot naman. Ayos na. Hindi pa rin matanggap ng tita ko. Kung ikukumpara sa akin, si Meng Ziyu ang tunay, yung taong talagang para sa'yo. Gising na si mama. Nanay. Pasensya na, Jingshu. Talaga bang pipiliin mo ang babaeng iyon? Yung mga taong pinuntahan ni mama, nandoon na sila. Ang mga buhay ay dapat mabuhay ng mabuti. Ibig sabihin, sa puso mo. Hindi ka ba mas mahalaga sa nanay mo kaysa sa babaeng iyon, nanay? Sa buhay ko, iisa lang ang mahal kong tao si Wenyu. Nanay. Pero para sa akin, mahalaga ka pa rin. Pakiusap, huwag mong gawin ito. Huwag mo akong pilitin. Umalis ka na. Para akong hindi ka na anak. Nanay. Bakit ka ba ganito mag-isip? Kilala ko rin si Sister Wenyu. Sobrang bait niya talaga. Noong high school pa si Kuya, hindi ba madalas tinutulungan ni Sister Wenyu ang pamilya natin? Palagi mong sinasabi. Dapat may puso tayong nagpapasalamat, pero si Li Shen ang malinaw na gumawa ng masama. Bakit palagi mong hinahawakan si Sister Wenyu? At ang tatay niya? Namatay ang tatay ni Sister Wenyu. Nalungkot din siya ng gusto. Sige na nga, Kuya. Mas mabuti pang magdiborsyo ka kay Ate Wenyu. Kung pabuburahin pa niya ang bata. Simula ngayon, kung magpakalasing ka habang buhay, ako ang manguna sa iyo sa pagpapakasal. Kung hindi, ang ating pamilyang Laosong. Hindi naman pwedeng walang susunod na henerasyon. Sandali. Sabi mo kanina, si Wenyu ay nagdadalang tao ng dugo ng ating pamilya Song. Ang saya naman. Sa wakas pumayag si nanay, na kayo ni Ate Wenyu ay magkasama. Sino ang nagsabing niloko mo si nanay na buntis si Wenyu? Paano ko naman siya niloko? Ang saya naman ng relasyon niyo ni Ate Wenyu. Hindi ba't darating din ang pagbubuntis? Hindi ko ito maituturing na panlilin lang. Pinakamalaki, ito ay maliit na plano lang. Ikaw ang puso. Kapatid, dapat bumili ka pa ng ilan para sa akin. Yung mga limited edition na bag ngayong season ha. Anong problema, Kuya? Nasaan si Wenyu? Nakita mo ba ang asawa mo? Naghihintay dito.
Hindi ba sila ang mga magulang ko? Ikaw ba ang gumawa ng wind chime para sa akin ng mano-mano? Unang bahagi ng Oktubre, taon ng 2020, sa imbakan ng Villa ni Wenjia. Baka naman. Ang villa namin. Talagang binili ni Song Ching-no. 水走向不可控的剧情，窗外飞过的宣告恋爱的蜻蜓，想你，我的心。 Noon ang unang halikan ko siya. Ang punong laurel sa itaas, may isang dahon na nahulog sa kanyang buhok. Dinala ko ito pauwi. 慢慢累积，走不完整的旋律。我疑问的小心翼翼，现在却想要告诉。 Nasira ang payong niya. Iabot mo sa akin. Naayos ko na. 像微风吹过雨后你不的嫌弃，像迷途的人到达了目的地，像被我忽略被羞辱的在。 Yung kampanilya sa tabi ng kama niya, nakita ko na naputol na ito. Pinagdugtong-dugtong ko gamit ang pandikit. Kapag humihip ang hangin, maganda pa rin ang tunog. 如果我能给你短暂的空隙。 Yung dilaw na brilyante na brooch na nakalista sa auction bilang numero 126, kaarawan niya. Sa tingin ko bagay sa kanya kung isusuot niya ito. Song Ching-shu. Ibig sabihin sa loob ng maraming taon. Lahat ng bagay tungkol sa akin. Tinulungan mo akong kolektahin. Ang dami mong ginawa, bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi mo kailanman sinabi sa akin. Song Ching-shu. Ikaw ay isang pervert. When you. Gusto mo na namang tumakas. Ano? Xiao Yu. Pumayag na ang nanay ko na tayo ay magsama na. Sumang-ayon siya. Talaga. Huwag ka nang umalis. Huwag mo nang iwan ako. Hindi na ako aalis. Hindi na ako aalis. Hindi na ako aalis kailanman. Ikaw. Ikaw. Asawa ko. Sa landas na tinahak ko patungo sa'yo. Ikaw ay nagdaan ng 7 taon. Lahat ng nakaraan ay nagdaan na. Ako, si Song Ching-shu, ay nangako ngayon, sa buhay na ito. Tiyak na mamahalin kita ng mabuti. Para protektahan ka, para igalang ka. Hindi na ako magpapahintulot na saktan ka ng kahit sino. Salamat sa iyo. Hindi mo ako kailanman iniwan. Song Ching-shu. Ikaw ang langit, na nagbigay sa akin ng pinakamahalagang regalo. 好喜欢你，像春天的花朵盛开的夏夜里，像微风吹过雨后泥土的香气，像迷途的人到达了目的地，像被我忽略被羞涩的撒气。 Xiao Yu. Nanay. Nanay Sukling. Nagising ka na. Ang kasal ng aking mahal na anak. Siyempre, darating ang nanay. Nanay. Huwag umiyak, mahal. Kung magmumukha kang punit ang makeup, di na kaakit-akit. Salamat, Zoea. Walang anuman, walang dahilan para magpasalamat. Magkakapatid tayo. Asawa.
风飞舞，蝴蝶飞手，两次在记忆。奶奶，像学校的舞会，不让人的淡定，像个流落海里命轮中度有缘人，愿你我皆得所爱，就如宋青树跟微雨一样，能在茫茫人海之中破镜重圆，重拾所爱。